Suns, Kings, delikado ang lagay sa Lakers. Pwede pang masapawan. At malaking advantage ang susunod na tatlong schedule ng Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tefen.com for more high-quality shoes. Ngayon o hindi na para sa Los Angeles Lakers kung gusto nilang umakyat sa standings habang sinisimulan nila ang 6 na laro sa road laban sa Milwaukee Bucks nitong Miyerkules ng araw na mayroong 11 games na natitira sa regular season. Sa kasamaang palad, ang nakakainis na injury sa talampakan ni LeBron James ay ang nagpigil sa kanya na mamiss ang laban sa Bucks para sa ikalawang beses sa nakaraang mga linggo. Nakaya ng Lakers na talunin ng Bucks nang wala si James sa LA at nagawa nila ito ulit sa Milwaukee sa pamamagitan sa isang kamanghamanghang comeback para makamit ang 128-124 double overtime na panalo. Si Giannis Antetokounmpo ay ang nagpasimula sa kanyang team sa mainit na umpisa na may 7 maagang puntos habang nahirapan ng Lakers sa opensa na nagresulta sa isang 12-2 na abante ng Bucks. Sumagot si Rui Hachimura sa pangalawang basket ng Lakers matapos ang isang timeout, ngunit sa kabuuan, patuloy silang nagkaroon ng problema sa opensa habang patuloy rin na pinalalaki ng Bucks ang kanilang abante. Sa wakas, si Anthony Davis ay nakapag-umpisa na rin ng ilang kinakailangang puntos para sa LA, kabilang ang isang buzzer-beating putback dunk. Subalit patuloy pa ring na-trail ang Lakers sa 32-16 sa katapusan ng unang quarter. Si Taurean Prince ay nakagawa ng 5 mabilis na puntos para simulan ang ikalawang quarter habang nagsisimula ng magkaroon ng momentum sa atake ang Lakers. Bagaman sumagot si Antetokounmpo ng isang 3-point play. Nagsimulang magkaroon na rin ng momentum si D'Angelo Russell habang patuloy ang Lakers sa pagsisikap na bawasan ang kanilang malaking deficit. Kanilang naputol ito hanggang sa 6, ngunit nagkaproblema sila muli sa pagtatapos sa kalahating bahagi habang naging dominante si Antetokounmpo sa loob at si Damian Lillard ay kumonekta na mula sa malayo para muling itaas ang lead ng Bucks sa 58-42 papasok sa halftime locker room. Nagsimulang magkaroon na rin ng momentum si D'Angelo Russell habang patuloy ang Lakers sa pagsisikap na bawasan ang kanilang malaking deficit. Si Russell ay mainit na lumabas sa ikatlong quarter na may 3 sunod na triples habang nagsisimula ang Lakers muli na magkaroon ng momentum. Pagkatapos kumonekta si Reeves mula sa 3, ang abante ay bumalik sa 7. Bagaman ang former Laker na si Malik Beasley ay naitama ang isang timely 3 para sa Bucks. Ang Lakers ay muli na namang may mahinang pagtatapos sa isang quarter kasama ang isang putback ni Antetokounmpo sa buzzer beater na nagdala sa abante ng Milwaukee sa 88-74. Nagtala si Anthony Davis ng 34 points para pangunahan ng Lakers at kumuha ng 23 rebounds. Nakapag-chip in si Austin Reeves ng 29 points, 14 rebounds at 10 assists para sa Lakers. At tinapos niya ito sa go-ahead 3-pointer sa loob ng 38.6 seconds sa second overtime. Dumagdag din si D'Angelo Russell ng 29 points at 12 assists para sa Lakers na hawak na ngayon ang 40-32 record. Naghatid si Giannis Antetokounmpo ng triple-double na may 29 points, 21 rebounds at 11 assists para sa Bucks. Gayunpaman, hindi niya naitama ang 2 free throws sa loob ng 24.2 seconds sa second overtime pagkatapos ginawa ni Reeves ang kanyang 3-pointer na nagbigay sa Los Angeles sa 124-121 na bentahe. Nakapagtala si Damian Lillard ng 27 points at 8 assists. Dumagdag si Malik Beasley ng 21 points at mayroong 18 points at 13 rebounds si Bobby Portis para sa Bucks na nakakita ngayong nagtapos ang kanilang 6 na sunod-sunod na panalo sa bahay. Mayroong potensyal na go-winning layup si Lillard sa dulo sa unang overtime ngunit na-block ito ni Davis. Ang road trip ng Lakers ay magpapatuloy sa ikalawang laro sa back-to-back sa Huwebes ng araw laban sa Memphis Grizzlies, isang koponan na labis na nagkaroon ng problema nang wala si Ja Morant. Kasama na dito ang Pacers sa Linggo, Nets sa Martes, Raptors sa susunod na Huwebes
at Wizards sa paparating na Biyernes, kaya isang advantage ito sa team na makakuha ng maraming panalo sa paparating na laro sa road. Pagkakataon na makakatulong sa kanila na mailalagay nila sa mabuti ang standing sa West. Sa ibang laro naman, kahit na walang masyadong pag-aalala na ipinahayag ni Draymond Green ilang araw na ang nakalilipas, nararamdaman ng Warriors ang mainit na hininga ng Houston Rockets. Hindi kailangang bigyang pansin ang banta, bagaman, para malaman na maaring ito ang pinakamagandang bagay na mangyayari sa isang koponan ng Golden State na hinahangad ang maraming laro sa pinakamahalagang bahagi ng season. Matapos ang paglalaro sa bahagi sa first half nitong Miyerkules ng gabi sa Miami, ang Warriors ay lumabas sa ikatlong quarter na tila isang koponang desperado na pigain ang lahat mula sa natitira sa season na ito. Ang resulta ay sapat para sa Warriors para talunin ang Heat culture at lumabas sa Kaseya Center na may 113-92 na panalo. Mas magandang antas ng kompetisyon sa second half, sabi ni Coach Steve Kerr sa mga reporter sa Miami. Sa unang kalahati, ginagawang mahirap nila sa amin na makakuha ng bola sa kalahating court. Matindi silang naglalaro at hindi namin na-match iyon. Sa ikalawang kalahati, sa tingin ko binabaliktad namin iyon. Ang panalo ay medyo pinalalakas ng Golden State ang hawak sa ika-10th place sa NBA Play-In Tournament sa Western Conference. Ang Rockets noong Martes ay lumapit sa kalahating laro sa Warriors at ito ay nagbigay ngayon ng isang buong laro na abante. Ang Warriors ay naglaro na para bang lubos nilang nauunawaan ang kanilang realidad. Sila ay mas malapit sa hindi pagpasok sa NBA playoffs kaysa sa pagpasok. Papuri sa depensa, lalo na sa pamamahala sa ilalim ni Green. Ito ay NBA. Maraming talento sa labas. Kulang sila ng maraming mga players, ngunit kung bibigyan mo sila ng kumpiyansa sa kanilang mga pattern at magsimula silang umatake, sila ay nakamamatay. Hindi ko iniintindi kung sino ang nasa labas. Mas disiplinado kami sa second half na panatilihin ang mga bagay sa harap namin. Pilitin silang kumuha ng mga mahihirap na shot at mamuhay ka doon. Ang depensa ng Golden State ay tila mas katulad sa pinakamahusay sa liga noong nakaraang buwan na humantong sa 11-3 na record. Hindi ang depensa na nasa ika-21 rank sa first 12 games sa buwan na ito at ang pangunahing dahilan para matalo sila sa 7 mga laro. Si Steve Kerr ay nagdesisyon na isa lang si Klay Thompson sa starting lineup para gisingin ang mabagal na opensiba ng Warriors at ang 5-time NBA All-Star ay nagbigay ng malaking pampasigla sa 113-92 na panalo laban sa Miami Heat. Si Thompson, na nakuha ang pagiging starter mula sa nakalipas na 2 linggo, ang namuno sa Warriors na may 28 points. Gumawa siya ng 6 na 3-pointers at nagtala ng 11 out of 20 overall upang magtapos sa +-25. Si Stephen Curry ay may 17 points at 6 na assists para makatulong sa Golden State. Kailangan pa rin ng Warriors ang malakas na pagtatapos sa kanilang natitirang 11 games upang makapasok. Bukod sa nakatulong ng kaunti ang panalong ito, na masolido ang kanilang posisyon, marahil makakatulong rin sa Warriors ang mga susunod na schedule dahil ang team ay susunod na haharap sa Orlando Magic kasama ang isa sa pinakanahihirapan na team sa East laban sa Hornets sa darating na linggo at Spurs sa araw ng Martes. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa tsansa ng Golden State? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.